Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga minamahal na kapatid, ito po'y pagpapatuloy lamang sa tinatalakay natin na paksa patungkol sa mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa paksang ito, tatalakayin po natin ang mga bagay na may kinalaman sa pag-uugali ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-uugali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito po siya nakilala sa magandang pag-uugali. Kasi mayroong magandang pag-uugali, yun yung tinatawag na al-khuluqul al-hasan, at mayroon naman al-khuluq as-sayyi, yung hindi magandang pag-uugali. Tinanong si Aisha radhiyallahu ta'ala anha kung ano ang pag-uugali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, kana khuluquhu al-Quran. Ang kanyang pag-uugali ay ang Quran. Subhanallah. Ibig sabihin, Quran ang kanyang ugali. Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan na ikaw ay nagtataglay ng napakadakilang pag-uugali. Sino ang pumuri sa kanya ng ganon? Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabihan din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ibig sabihin, sa habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang habag, ay naging malumanay sa pakikitungo mo sa iyong mga kasamahan, sa kanila. Sapagkat kung ikaw ay naging mabagsik na tinatawag na pakikitungo sa iyong mga kasamahan, lamfaddu min hawlik, iiwasan kanila. Iiwanan kanila. Okay? So, ibig sabihin, napakaganda po ng mga pakikitungo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang ugali, yan yung pakikitungo natin na normal, na hindi na kailangang pag-isipan na ginagawa natin sa kapwa natin. At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Katotohanan na ako ay isinugo para bigyan ng kaganapan ang mga magagandang ugali. Ang mga tao ay may mga iba't ibang ugali. Pa-Muslim o hindi Muslim, may mga tinatawag na natural sa isang tao, likas sa kanila, yung mga magagandang pag-uugali na nagugustuhan ng mga tao. Tatanda natin ang Islam, pumasok po sa Pilipinas, at dahil sa mga magagandang pag-uugali ng mga Muslim na nagpaliwanag ng Islam, tinanggap ito ng ating mga ninuno at sila'y naging Muslim. Okay? So, hindi sila magagaling na speakers, magpaliwanag, dahil yun yung isa sa problema. Pero nakita ng ating mga ninuno, ang isang salitang hindi kailangan bigkasin, ito yung mga magagandang pag-uugali na nakita ng ating mga ninuno sa mga dumating sa Pilipinas, sa mga Muslim, kaya sila ay yumakap sa Islam. So, mayroon na pong mga magagandang pag-uugali. Binibigyan lamang ito ng kaganapan sa Islam. Okay? At si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtataglay ng mga magagandang pag-uugali. Ang utos sa atin ay sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Makitungo ka sa sangkatauhan ng may magandang pag-uugali. Okay? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hindi sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makitungo ka lang ng maganda sa mga Muslim, kundi Muslim o hindi Muslim, makitungo ka sa kanila ng magandang pag-uugali.
Sa hadith naman ni Anas bilang pagpapatutuo na sinabi niya, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Pinaglingkuran ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng 10 taon. At kailanman ay hindi ko narinig sa kanya na pinagsabihan niya ako ng bakit hindi mo to ginawa? Bakit ginawa mo yan? Yan ang paninisi sa mga, ay ibig sabihin mga nagagawa. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay may nagpatutuo sa kanya na nanilbihan sa kanya na si Anas bin Malik na nagpatutuong hindi naging masama ang pakikitungo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya sa kabila ng pagsiserbisyo niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon. Sinabi ng mga scholar, ang tinatawag na pundasyon, okay, ng mga magagandang pag-uugali ay nasa 4 na hadith. Okay? Unang-una yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Okay? So sino man ang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa tinatawag na huling araw, falyaqul khairan, ay magsabi ng mabuti, aw liyasmut, kung hindi ay manahimik na lang. So, isang magandang pag-ugali ay makontrol ng isang tao ang kanyang dila. Okay? Yan ang isang pinakamahalagang pundasyon ng pag-ugali. Yung ating pananalita ay makontrol natin na ang masabi lamang nito ay mabuti. At kung hindi mabuti, ang sabi ng propeta, aw liyasmut, manahimik na lang. Yan ang napakagandang pag-ugali na magkaroon ng disiplina ang ating mga dila. Pangalawang hadith na pundasyon ng mga magagandang pag-ugali, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ang kabilang sa magandang pagiging isang Muslim o pagiging Muslim o pagiging pagsasabuhay ng Islam. Kabilang sa mga kagandahan ng pagmumuslim ng isang tao, tarkuhu ma la ya'ni. Ang iwasan mo, hayaan mo ang mga bagay na wala kang pakialam. Okay? La ta'ni. Hindi mo naman ito concern. So, wag makialam. Isang napakagandang ugali. Kung wala tayong pakialam sa isang bagay, wala naman, hindi ito makakabuti sa atin, hindi makakasama, wag na nating pakialaman. Okay? Isa yan sa napakagandang ugali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo na hadith, yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki na dumating sa kanya na gustong magpapayo. Gusto niyang magpapayo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Awsini, payuhan mo ako." Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya? La taghdab. Huwag kang magalit. Inulit ang isang lalaki, "Ya Rasulullah, payuhan mo ako." Ang sabi ng propeta, la taghdab, huwag kang magalit. Inulit pa ito ng isang lalaki at inulit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang payo na 3 beses, huwag kang magalit. Sabi ng mga scholar, isa sa pinakamagandang pag-uugali ng isang tao, makontrol mo yung sarili mo. Makontrol mo ang emosyon mo, makontrol mo yung galit mo. Okay? Dahil yan ang matapang, pinakamalakas. Alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Yung makontrol mo ang sarili mo sa panahon na ikaw ay nagagalit. Hindi ba? May mga tao na kapag nagalit, hindi na nakokontrol ang kanilang sarili. So, isa sa magandang pag-ugali ng isang tao, makontrol mo ang gawain mo, ang iyong sarili. So, nandyan yung sabr, nandyan yung hilm, pagtitimpi, at pagtitiis. So, isang napakagandang ugali o pag-ugali ng isang tao, magkaroon ng pagkukontrol sa kanyang sarili. Lalo na kung hahantong ito sa mga bagay na makakagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya o magkakasala siya. Pang-apat na hadith yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
Hindi ganap na mananampalataya ang sino man sa inyo hanggat hindi niya mahalin ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya na kabutihan sa kanyang sarili. Okay? Tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili ng tinatawag na mga kabutihan. Okay? Para sa kabutihan. So, yan ang kabilang sa tinatawag na usul ng akhlak, ang kung saan hangarin natin sa kapwa natin kung ano man yung hinahangad nating kabutihan sa ating sarili. La yu'minu ahadukum, hindi ganap na mananampalatayang isuman sa inyo, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hanggat hindi mo naisin o mahalin sa kapwa mo kung ano yung pagmamahal mo sa sarili mo na kabutihan. Okay? So, yan ang tinatawag na mga usul ng mga magagandang pag-uugali na kapag nakuha natin yan, ay nabuo sa atin yung pinakamahalagang pag-uugali na itinuturo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanya ring pag-uugali. Naway meron po tayong napulot na mga magbubuting aral sa ating mga natalakay hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.